Isang pinagpalang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyong pong abang lingkod, upang ipagpatuloy ko nga po yung nakaraan ko pong salaysay ng nakaraang linggo. Ayun nga po ang atin pong mahal na Birhen nga po, hindi kayang tanggapin ng kampo ni Magdalena na naging ganap pong asawa ng ating Haring Hesukristo. Kaya po ang grupo po ni Magdalena at ang lahat po ng nasasakupan niya ay talaga pong nagpakadalubhasa po sa pagre-ritual po sa kampon po ng kadiliman. At ngayon po ibabahagi ko naman po sa inyo, yun nga po yung kaganapan naman po sa kampo naman po ng Haring Ismael. Mula po ng ating mahal na Birhen ay naikasal po kay Haring Hesukristo. Si Haring Ismael po ay naging sobra pong malulungkutin. Halos hindi na po siya lumalabas ng kanyang silid tulugan at halos ayaw na pong makipag-usap sa buo po niyang nasasakupan. Yun naman po yung sinamantala po ng amain po ng mahal na Birhen, yung maglubid po ng mga kasinungalingan at magpalagana po talaga ng pagkakabahabahagi po sa loob po ng palasyo po at ang labis niyang paninira sa banal na pamilya, lalo na po sa atin pong Haring Hesukristo. Na yun nga po, sinasabi po niya na wala namang kahirap-hirap ay naging reyna ng ating Haring Hesukristo, ang mahal na Birhen Maria, at ang Haring Hesukristo ay nang agaw lamang po ng kanya pong reyna. Dahil nga po yung anak naman niyang si Danica ay alam niyang naglilingkod po doon po sa loob po ng palasyo ng ating mahal na hari at mahal na reyna. Kinumbinsi po niya si Danica na maging espiya po ng banal na pamilya. Noong una po, si Danica po ay tinanggihan po niya ito dahil nga po ang banal na pamilya ay naging napakabuti naman po sa kanya at saka naging napamahal po talaga sa kanya yung dalawang prinsipe. Subalit dumating po yung punto na yung pong samahan ng ating mahal na Birhen at ni Danica ay nagkaroon po ng lamat. Nang si Danica nga po ay umibig po sa iba, ganun ang asawa po niyang si Mario ay kasama niyang naglilingkod po sa loob po ng palasyo. Para po sa mahal na Birhen ay parang nagpapayo lang dahil si Danica naman nga po hindi na iba sa kanila, pero hindi po alam ng ating mahal na Birhen na yun po pala'y dinamdam po ni Danica. Na yun po ang naging hudyat na si Danica po ay pumayag po sa kanyang ama na maging espiya po sa loob po ng palasyo ng mahal na hari at mahal na reyna. Lahat pong pangyayari sa loob ng palasyo ay nakareport lahat sa amain po ng mahal na Birhen. At ang amain naman po ang nagpapahatid po kay Haring Ismael na yun nga po may dagdag pa na siya pong nagdudulot ng malalim na kalungkutan at sugat sa puso po ni Haring Ismael. At si Emmanuel naman po, palibhasa po labas-masok po doon po sa palasyo ng mahal na Birhen Maria at Haring Hesukristo dahil nga po anak siya ni Eva at Adan, kinakapatid ng Haring Hesukristo. Ay siya na pong binakura ng todo po ng grupo po ni Magdalena. Nang inosente pong si Emmanuel, ang akala niya kung ano lang, nagkukwento lang siya ng kaganapan sa loob ng palasyo, pero hindi niya alam, kumukuha po ng impormasyon si Magdalena upang nga po konektado pa rin siya. Dahil nga po, din kay Emmanuel, nakarating po sa ating mahal na reyna yung mga bulong-bulungan po sa lahat sa labas po ng palasyo, yung banta po kay Haring Hesukristo at sa buong banal na pamilya na rin po. Kaya po ang ating pong mahal na Birhen ay nagpasya na bisitahin po yung isa po sa parang mas maedad na kaibigan po niya na lalaki. At doon nga po yung nag-iwan po siya ng isang liham na tanging siya lang po ang nakakaunawa at nakakaalam na parang nakasaad doon na kung sakaling
mawalay siya sa kanyang mag-aama o ang kanyang mga alaala ay mabura, sa takdang panahon, parang itong liham na ito ang gigising muli sa kanyang alaala. At ang ating pong mahal na Birhen ay tikong ang bibig sa ating mahal na Haring Jesucristo at kailanman po'y hindi po niya sinasabi yung mga kaguluhan sa labas ng palasyo. Kaya po lihim na kinausap ng ating mahal na Birhen. Yun nga po si Emmanuel upang pong magpasama sa kanya na lakbayin po ang lugar po patungo po sa lugar ni Haring Ismael upang personal po ay siya po yung magpaliwanag na walang agawan, walang pagkatraidor, walang kahit na anong pong pagtataksil. Dahil nga po, ang kasal po ay hindi naman siya ang nagtakda, kundi nga po yung ama gusto po ng mahal na Birhen makipagkasundo kung ano man po yung nagiging ugat po ng gulo sa labas po ng palasyo. At hindi pa man po nagaganap ang pagbisita ng ating mahal na Birhen, agad po yan ay nakareport po sa amain po at ang amain naman po ang nagpahatid po kay Haring Ismael. Kaya muli po ang ating pong si Haring Ismael ay parang nabuhayan po siya ng loob dahil sa wakas ang kanyang pinakamamahal po ay ang bibisita sa kanya. At wala pong kaalam-alam ang ating mahal na Birhen na hindi pa man siya lumalabas ay kalat na at yan po'y hindi rin po naikubli po sa grupo naman po ni Magdalena. So, ang ating pong mahal na Birhen ay wala po siyang kaalam-alam na sa paglabas po niya ng palasyo na hindi niya kasama ang kanyang hari, ay yun po ang magiging hudya ng pagkakawalay niya sa pinakamamahal niyang hari at sa kanyang dalawang prinsipe. Na ang huling sulya po pala niya sa kanyang hari at sa kanyang dalawang prinsipe ay yun na po yung una at huli. Isa po ito sa masasabi kong pinakamalungkot na bahagi po na nilalaman po ng banal na libro. Dahil ang ating nga pong mahal na Birhen sa sobra pong pagmamahal niya sa kanyang hari at sa kanyang pamilya ay nagplano pong lumabas kahit siya lang mag-isa. At wala po siyang kaalam-alam na sa paglabas po niya ay mapapagplanuhan po siya ng husto ng kampon po ni Magdalena. At ang amain po, yun nga po, naka-broadcast na po sa lahat na lalabas siya ng palasyo. Ang ating pong mahal na Birhen at ang ating Haring Jesucristo sa susunod ko pong kapahayagan, yung huling sulya po ng ating mahal na Birhen mula noon po sa Hardin ng Eden at sa kanya pong dalawang supling, ayun na po ang magiging hudyat ng pagkakahiwalay po ng banal na pamilya mula po noon hanggang sa mga oras po ito. Ang ating mahal na Birhen Maria at ang ating pong Haring Jesucristo, ayun na po yung una at huli nilang pagkikita. Sobrang nakakalungkot ko. At kung paano nga po makukoronahan si Danica, ang amain, at si Magdalena, at kung paano po nila makukuha yung kanila pong corona bilang sila po yung totoong hari at reyna po ng kalilitan. Hindi po, wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po. Ako po yung inyong amang lingkod. Maraming salamat. Bye! Paalam! Mabuhay po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po.